Welcome to Let's Pray Visayas. Maayong buntag mga kapaglaom, maayong adlawng igpapahulay. Tungod sa kaluoy sa Dios, kita wala mga laglag, o kini nagabag-o matag buntag. Dako kaayo iyang pagkamatinuanon. Sa makausa, maayong buntag mga kapaglaom. Gipasidunggan nato sa pag-abli sa adlawng igpapahulay nga puno sa mga pag-ampo. Matuod man, bag-ong tuig na kita, 2018. Mamahimo ba nato ang bag-ong ikaw? Ang tubag ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5:19 nagaingon, busa, kung ang tao anaa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang mga daang butang nangagi na. Tanawa, ang mga bag-ong butang nahiabot na. Atong pangayoon ang giya sa balaang espiritu sa atong 777 prayer. Atong idungo ang atong ulo alang sa pagampo. Maluluyon og mahigugmaon namo nga Dios, anyano sab kami niining kabuntagon nagapadayon sa paghangyo sa imong pakig-uban sa tanan nga nangalagad diha kanimo. O Dios, niining taknaa among gikalipay nga sulod nining usa ka oras makahimo na usab kami sa mga pagtabang sa pagampo sa among mga kahigalaan. Kami naghangyo Ginoo nga ang balaang espiritu magagahom sa matag usa kanamo, magagiya sa matag usa kanamo ug magahatag og lamdag sa among mga panghuna-huna nga kami kanunay makaila kanimo ug magatuman sa imong kabubuton. Salamat sa imong pakig-uban kanamo nining taknaa. Kining tanan among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Good morning and happy Sabbath mga kapaglaom. Magdirisigay sa pag-ampong pagsalamat. Kumusta man atong pagkinabuhi? Naninguha ba kita nga naatay kausaban alang sa ikalambo karong 2018? Naninguha na nga magbag-o apan nahisaag asa man magsugod. Ikaw ba nagapadayon sa pagkinabuhi nga daw daghang gipas-an nga way arang masampit? Panghupot mga kapaglaom, tuguti kami sa pagdapit kaninyo, makig-uban sulod sa usa ka oras na pasundayag sa pagampo. Og hilisgutanan na hinaot makatabang kanimo kauban ni Kapaglaom Cherry, Kapaglaom siya, o kapaglaom Pastor Lilord. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Good morning mga kapaglaom, Pastor Good morning, Taylor and Kapaglaom Good morning, Sherry. Pastor. It's a beautiful morning. Sabbath morning and gusto nato nga pasalamatan o greet ang atong mga viewers, Yes. especially those who are not situated here in Cebu, sa mga nagkalain-laing lugar. So we're online viewers via Facebook Live. Maayong buntag to Ma'am Lilia Gloria in Canada, also to Liz Dungalio in Edmonton, Canada, and also to our viewers in Japan, to Kuya Rola Etobanes and Ma'am Ging Malahay in Texas. They're our supporters for our Visayan Glow Ministry. Ubay-ubay na sa mga atong malakop sa atong telecast because we have national broadcasting through GSAT 33 of Hope Channel Philippines. And gusto nato pasalamatan ang Hope Channel board for the entire country nga naapod ta makita din ha sa national television. Yes. At sa mga kapaglaom nato na waray, atong ginigreet ang mga namati nga mostly sa Leyte, maupay nga aga ngan happy Sabbath hatanan. Happy Sabbath also to Auntie Lea Salioman in Leyte. Okay. Yes, thank you for supporting mga kapaglaom ug sa pagpadala pod sa inyong mga prayer requests and praise reports. Mutabok na pod ta sa Bohol, maadyong buntag kaninyong tanan. Happy Sabbath! And we'll welcome you once again to Let's Pray Visayas. Sa mga kapaglaom nato nga ra sa Negros region, ilabi na sa CPAC kag Iloilo, dako gid among pasalamat ug kalipay sa pagsalmot ninyo sa pagsend og mga prayer requests and praise reports. Makigkauban matag Sabado sa taknang alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Yes mga kapaglaom, makabatsyag na kita og isa ka oras Let's Pray Visayas still every Saturday with telecast sa Channel 25, that is local Channel 25 and GSAT Channel 33,
ug ingon man ang easily accessible na via Facebook Live. And I also would like to greet all our televiewers there sa CTU Main Campus, sa ato ang Dean, Dr. Elpidio Melgo, and sa mga co-teachers, Mr. Jaben Deguma and Mamilona Casi. So welcome sa Let's Pray Visayas, and also to University of the Philippines professors, Dr. Phoebe Zoe Sanchez and Ms. Dina Golosino. Welcome to Let's Pray Visayas. Amen for that, Kapaglaom Cherry. The more accessible channels, the more people reach, mga kapaglaom. Atong gipasalamatan ang mga workers sa CPUC, apilusab sa ato nga mga volunteers sa Hope Channel, ug ang gahom sa Ginoo na bayan-bay naga-progress, nagalambo jud ta by God's grace. Ingon pa sa Christian Service, sa sinulat ni Sister White, our ideas are altogether too narrow. God calls for continual advancement in the work of diffusing light, studying the improved ways and means of reaching people. Yes, Pastor, no? Sumpay po ni Ana ang atong line na makita sa Christian Service nga nagaingon, we need to hear with ears of faith, the mighty captain of the Lord's host saying, go forward. You must act, or we must act, and God will not fail us. He will do His part when we in faith do ours. Mao yun na. So, nindot ang ka na atong siya. trabaho, ato lang yung himuon ang ato nga Pagsalig. pagsalig sa Yes, we just Ginoo. need to move forward in faith. Yes, and God Sometimes- will do the rest. Yes, we Okay? need to do our part kasi diba po, when we pray na wala po tayo gibuhat, that is dead, diba? Yeah. So, we need to do our part, and when it So, seems that it's it's faith so hard, with effort. yes, Okay. faith and works. Faith That's and work. good. So, must go together. Praise God for that, Pastor and Kapaglaom share, for the beautiful promise nga naa sa Bible. Also, if not for our viewers diri sa Let's Pray Visayas, wala po ta karon. Dili ta maabot aning nga stage for, kung wala sila. So we would like to thank everyone for your continued patronage to Hope Channel Visayas, and sa tanan nato mga supporters nga ga-pray para po sa ato dinhi sa show. Yes, ato sa pasalamatan, Ma'am Che, ang ato nga viewers gikan sa Dumaguete City. Ang akong igagaw si James David Gaboya. Salamat sa inyong pagsubay sa ato nga maong programa matag Sabado. O Yeah. aduna po ito daghang mga nagsubay sa Facebook. Ang ato mga kaigsuonan din sa Toledo City, especially sa Lutopan, Toledo City, sa Lutopan Okay. SDA Church, sa Carbaliedo family, Ferrers family, ug daghan pa kaayo nga nagsubay ka nato. Nga ato lang pong i-greet, no, sa sunod nga mga episodes Yes, nato. also like to greet our friends from Capital Center SDA Church nga ga-help gid pod sa to in prayers and ga-text nga hinaut unta na patay dugang nga strength. Hello to Hirian, to Genesis, to Tracy, to Roy, to GL, and also to Jeff Galios, atong OR nurse din na sa atong Adventist Hospital, Cebu. And Yes, also sa ma'am. itong principal po nato sa Capital SDA Church, ang kaning si Pastor, si Ma'am Dinoy. Dinoy. And of course, si Pastor Dinoy. Thank you so much for the support sa Let's Pray Visayas. Yes, sa mga kauturan nato diha sa Murcia, masinati na sa inyong mga radyo ang Let's Pray Visayas sa 88.8 CPAC FM Radio. Kag subong man sa mga students, faculties, and staff sa Central Philippine Adventist College, ilabi na ni Engineer Pericles Mabida, kanunay kitang madungog live diha sa atong radio. Malipayong adlaw ipapahulay nato diha mga kapaglaom. Salamat sa pagtultol sa Let's Pray Visayas. Kung naduna kamoy mga prayer request nga mga kapaglaom ug mga pangaliw po, pwede gyud kamo magpadala sa Let's Pray Visayas ug ato kining tabangan sa pag-ampo. That's right, Kapaglaom, Sherry. Yes, that's and right. busa sa itong mga kapaglaom, gusto magpadala, naguna-una sila basin dili pwede. This is open to all mga kapaglaom. Yes. And pwede ninyo padala nyo mga prayer requests or praise reports. Isend lang kini sa itong hotline numbers 0947-413-7010 for Smart subscribers. And for Globe subscribers, that's 0977-240-7298. O pwede nyo itawag sa itong landline number if you are within Cebu City. Just dial 412-2100, local 120. Okay, so you may also send your prayer requests and praise reports through Let's Pray Visayas Facebook. I-type lang ang Let's Pray Visayas
hashtag Let's Pray Visayas para sa atong Twitter and pwede sad magpadala sa atong Instagram account. Just type at Let's Pray Visayas. Kung galing confidential ang inyong prayers, mga kapaglaom, mamahimog yapon ninyo ning mapadala ang prayer request. Specify by writing confidential. Indeed, Pastor, mamahimo natong mapaampo atong confidential request apan dili nato kiniisibya sa TV. So we have prayer warriors composed of our hosts, pastors, and Seventh-day Adventist brethren sa upper room sa Hope Channel. Yes, and our senders will never pray alone, Jud, kapaglaom Che and kapaglaom Cherry. That's true, Pastor. Akong ipahabol ang atong greetings sa Adventist Hospital family, sa ilang mga administrators, kang Dr. Evelyn Pipito, ang ilang pinalangga nga president, kauban usab ni Sir Joel Laganan, ang atong COO, og Ma'am Grace Perater, ang atong HR, og usab kang Dr. Paul Pipito, og of course sa akong pinalanggang asawa nga naa sa Radiology Department. Di Salamat sa ginakalimtan, inyong Pastor. pagtanaw sa atong programa. Happy Sabbath once again sa tanan natong mga medical workers. Now, this morning, kapag laom, Cherry and Pastor Lay Lord, since we have mentioned earlier sa atong introduction and text about gusto nato nga ma-change na mabag-o ta. Mabago. Kaya nakikita tayo mga realization once in a while sa atong kinabuhi kung atong i-check atong mga Natin kaugalingon. mga self-assessment. Oh, okay? self-assessment. I do that. As I know, Yes. makaanata nga, ay, dapat dili na dahi ko inaani. Pero, And that's also an act of showing na mature ta sa itong pagkinabuhi. Yes. If time and time, i-assess na to atong life para po sa sunod, itong mga decisions, Ga-grow posible na to, ta. yes, mo-grow ta by changing a bit of our lives para Yes. mahimo siyang better. There should be better transformation. yes, but within this process of change, kapag laom, Sherry, we know na sometimes lisod gid siya or maybe most of the times because kung habitual na nga atong action or ato ang pag decision making baka ha or unsa atong gusto i-change, kung habitual na siya or ato na siya ginabuhat for so long, like years, lisod siya i-change. Yeah. Kinahimo siyang routinary. Yes. Okay. And sometimes po, lahi-lahi ang atong mabati when we talk about change. Kung gusto ta magbago. Ikaw, Ma'am Sherry, unsa man imong ma-feel? Well, sa ako, probably tungod kay misteryoso ang sunod nga stage sa imong you pagkinabuhi. don't know, no? So, kuan na siya, kanang napay gamay natay, panagsamang natay kahadlok, natay mga doubt, ug unsa kay posibleng mahitabo ani, no? Kung mo na akong desisyon, mo na akong i-change na akong tactics akong kinabuhi, unsa kay mahitabo ani? Pastor, sa may magkasulti niini? Yeah, siguro sa atong i-consider sa ato usab nga kinabuhi, kada bag-ong tuig, nasayod gyud ta nga dunay mga kinahanglan mabag-o. Especially nigabot sa bagong tuig wa ta kabalo og unsa ang mga panghitabo. Pero dunay panultihon nga nagingon, change is the only permanent thing Change in is this world. Okay, So, constant change. dapat dunay mga pagkabago. Kung unsay nakita nato nga kinaanglan bag-ohon kay nianang tuiga dili maayo. So atong bag-ohon nining bagong tuig nga gihatag sa Ginoo kanato. And human as we are, kapag laom Che and kapag laom Cherry, makabati gid tag kabalaka. That's true. Because we don't know what lies ahead and we don't feel it is in our control. Di labi na sa ato nga kinabuhi. But there's a twist. One of Jesus' Sermon on the Mount talks about taking no thought of tomorrow, for the day will worry about itself. So kinahanglan dili ta mag-uol sa ugma kay pulos na ng kagulanan kung ato Kung ato pang hunahunahon. hunahon ang ugma. And remember the verse found in Matthew 6:33 says, "Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang butang igadugang radiha kaninyo." Yeah, so the Bible really tells us to seek you first the kingdom of God and everything nga atong kinahanglan iya ra gyud ihatag, no? And there's also a song, di ba, Yes. kapag laom, Oh. Sherry? Karon kamong duha lang kuno'y kanta. Ganahan ko maminaw Kato na ninyo. siyang, di ba? Okay, let's start it. Sige. Sige, go. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. Wow,
pagkanindot, So, no? muna ang promise no nga kung atong ihatag tanan sa Kanindot sa Ginoo, saad. we don't have to worry about anything because God is holding our hands. Yes. Okay. Yes, kapag laom Che and kapag laom Pastor Laylord, remember the story katong naa sa Bible character nato nga ginganlan og si Zacchaeus. Okay. So sa iyang istorya, nahitabo jud kining tax collector man ni siya. And then many people nag-despise good sa iya sa palibot kay nagaingon nga branded na jud kay ni siya nga Na notorious corrupt. siya. Oh. Nakita na sa mga tao nga kanang nagud siya problema sa iyang pag-collect sa mga taxes. Okay. And then finally, na-change ang kinabuhi, Pastor. Katong sa gamay lang kay nga panahon nga si Jesus Christ, nakigkuyog kaniya. Nga ni-invite gani, gyud kaniya nga Zacchaeus, I'd like to go to your house today. Yes. So, dako kay milagro. Nga imposible sa ubang mga tao nakakita sila ni Zacchaeus nga posibleng dili na gyud mausab niyang kinaiya. And even the people were wondering, ano si Jesus mo adto man sa balay sa usa ka sinner, a corrupt tax collector. Nganong mo adto man siya didto? But this actually paved the way sa pagbag-o ni Yes. Zacchaeus. Yes, that's right. Kapag laom Che, kapag laom Cherry, atog yung makita sa maong istorya nga si Zacchaeus, gusto sab siya nga mabago actually. Yes, and he Apan- even said, Pastor, nga if he will defraud someone, yang i-repay fourfolds. The fact kami dagan siya sa sycamore tree, di ba? Kay gusto ko siya makakita. Okay. Kay di ba kay di man ni siya kataas-taasan ni siya kahit di sa Zacchaeus, no? Yeah. So tungod sa kadaghang mga tawo mas taas pa niya, nagmaning kamot guni siya og suk-suk dito para matanaw siya ni Jesus. Yeah, so And then di man gyud nisaka siya. isaka gyud siya sa Maayo sycamore na lang tree. kabalo siya mosaka Maayo og maayo pud kay kahoy. napoy sycamore tree. Oo. Instrumental kay tad kadto makita gyud siya. And of course, it's a very great promise nga gihatag sa Ginoo niya paglabay niya si Sycamore tree nga oy tuwa man sa Zacchaeus nga tunda sa kasaka mura puting bisihag yung sinaka dito no para makakita lang gud siya kay special gud niya interesado kay siya nga makita kay gusto siya nga naagi makatabang si Jesus sa pag-change sa iyang kinabuhi. Yeah, ang kanindot nini nga maong istorya mao ni lesson nga ato makuha nga kung gusto ta og pagkabago, tinuod nga pagkabago, mututok ta ngadto kang Ginoong Yes. Hesus. Amen. That's Kay si great. Ginoong Hesus lang ang makahatag natog tiunay Nga nga kabaguhan. pagkabago sa atong kasing-kasing. Amen. And whenever you feel mga kapaglaom nga you want to change something in your life but you are struggling to cope and to become successful in this plan of change, then ang solusyon na dahil mga kapaglaom is kanang ato ra nang ihatag tanan sa Ginoo kay Yes. tabangan ta niya nga mabag-o ta sama ni Zacchaeus. Yes, Yes, bisan the- pag dili nato siya makita sa atong kapanahonan karon, apan pinaagi sa atong pagtuo. Nga kung kita mo tuo nga mabag-o ta diha sa Ginoo, bag-ohon gyud ta niya kung iyang makita ang atong kasing-kasing nga. Yes, Mubago indeed. ta. Therefore, if anyone be in Christ, he's a new creature. Wow. Okay, that's great. And now, aron mas mabati pa nato ang kamaayo sa Ginoo, aniya paminaw nato ato mga singers para sa paghalad nila sa ilahang matahom nga awit diri sa Let's Pray Visayas. Sa panahong nawadaan ako sa paglaom, naghuna-unang way Diyos na tagad. Apan siya mihonghong, ako di malimong, gilantaw ganing jutay nga sagbot. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubong. Daw unsa pa nato,
daghang mga kalag. Bisan kung way tubag niya, siya nagauban. Nasayod siya sa mga handumta. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo. Daw unsa pa nato, maoy mga tinguha sa kasing-kasing ko, nga unta maanaa kaniya. Kung ang mga kalanggaman hinapakaon niya, daon sa pa kung magalagat ka. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daw unsa pa nato, ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daw unsa pa nato, apan iyang ipatubo. Daw unsa pa nato, daw unsa pa nato. Daw unsa pa Welcome back sa Let's Pray Visayas, mga kapaglaom, and thank you so much for the beautiful song. Pastor, naate Bible trivia karong kabuntagon para sa atong mga viewers. Yes. That's very exciting, ha? Mga kapaglaom, nasayod ba kamo na ang average throat size sa currently pinakadako na mammal kung ang blue whale nag-range lamang sa gidak-anon, sa beach ball, or sa inyong dinner plate? Og tungod diin ni mga kapaglaom, ang regular na ginakaon sa mga blue whales kay copepods ug euphasids, shrimp-like creatures na very small in size despite sa ilang kadakuon sa matukan kini kun mukaon og larger prey. And it is so amazing how Jonah, another Bible character, survived when God redirected the prophet in the book of Jonah. Mabasa nato diha, mga kapaglaom, nga sa paglikay sa maong propeta sa buhat nga iyang gusto nga ipabuhat sa Ginoo ngadto sa Nineveh. Okay, ang bapor nga iyang gisakyan adunay dakong challenge kay gisugat mo sa dako kayo nga unos unya ning hangyo siya nga ipalabay na lang ang iyang kaugalingon ngadto sa dagat kay naka-feel siya nga siya mo'y hinungdan sa maong nga unos. Okay? And so, kini, namarayig siya nga ilabay ko ninyo sa dagat, sa uban nga mga tao dito sa maong bapor. Og samtang si Jonah, iitsa na kini sa dagat, ang Ginoo nag-andam og dakong whale, na mao kini ni Lamoy. swallow.
Iya. Mula milamoy kaniya. Nahimong puloy-anan sa propeta sa sulod sa tulo ka adlaw. Wow, ka-amazing kayo. Ug giunsa to pagkahimong posible. Though, sa Hebrew translation to English, nagaingon kini og great fish. Ya daw, imposible kaayo nga usa ka isda makalamon or makatun sa usa ka dako nga tawo nga sama ni Jonah. Kinahanglan dako gyud to kay nga isda. Oh yeah, it should have been a very big fish. Mo to gingalan siya great fish. And then nagpuyo si Jonah dito for 3 days. Unyang pabilin siyang buhi. Wala siya ma-digested. So naa di plano ang Ginoo nga buhion gud siya kay ihatod pa siya ngadto sa usa ka lugar kung diin adto ang destination sa iyang mission. Yes. So this reminds us, no, nga everything is possible diha sa Ginoo. Whenever we think it's impossible, then it is possible in the Lord. So And we have to we believe. can never escape kung tuktuko na jud ka sa Ginoo ug ihatod na jud ka niya sa lugar kung diin gusto niya nga gamiton ka para sa usa ka importanteng mission, then we have to go. Yeah. Tanan posible sa Ginoo. Kung imposible sa tao, posible sa Ginoo. That's Amen. great. Meanwhile, mga kapaglaom, doon na kita caller on the line. We have Sister Brittany. Hello, Sister Brittany. Good morning and welcome to Let's Pray Visayas. Hello. Hello, good morning. Asa man ka? Asa man mo location karon? Currently, sa among balay. Nasa yung balay. Diri sa Cebu? Yeah. Okay. Unsa man imong praise reports or prayer request? Ganahan ko nga mag-thank sa Ginoo kay sa among eskwelahan sa UP na naako sa honors list. Wow! Congratulations! Then ganahan ko nga magpa-ampo sad ko sa mo continue pa unta ni kaning akong pagbutang sa honors list. And then more sa akong school or in the future. All right. We would like to once again congratulate you for making it to the top of your class and unta magpadayon. Pastor, should we pray for Brittany? Sa tanan natong mga viewers, nga mga students, nga nining kamot gyud po to be excellent in school. Okay, congratulations Brittany and ato idungo ang tong ulo alang sa pag-ampo sa pasalamat. Mahigugmao namong Dios niining taknaa niya kami hangyo sa imong mapadayunon nga pagpanalangin alang kang Brittany. Salamat Ginoo, nagtuo kami nga ikaw nagahatag kaniyang kaalam o nahimo siya nga honor student sa ilang eskwelahan. O sa iya usab nga kalipay, aniya kami kauban sa mao nga paghangyo kanimo nga ang imo lamang ngalan hangay namo nga pagadayigon tungod niini nga maong kadaugan ni Brittany sa iyang pagka-estudyante. O siya padayon sa paghangyo kanimo Ginoo nga imo siyang sustinihan sa maong kaalam aron ma-maintain usab niya o mapa-improve pa niya ang iyang performance nga kaayo diha sa iyang eskwelahan. Panalangini ang iyang tibuok panimalay, ang iyang mga ginikanan o apil ang iyang mga igsoon. Ihatag kanunay kanila ang giya o kalig-on sa panglawas o proteksyon gikan sa mga kadautan. Kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen, Pastor. Thank you so much for that prayer. Rest assured, Sister Brittany, that we will continually pray for you. Ug hinaot pa unta aduna pay daghang mga success sa imong kinabuhi and then magamit ang imong talento kanunay sa pagministeryo. Yes. Ani ay matahom nga promise sa 1 John 5:14 ug atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kag bisan unsa sumala sa iyang kabubuton siya magapatalingho gayud kanato. That's right, kapag laom share in English, it says in the Bible that whatever we ask
in confidence in Him, ihagin ang ihatag sa Yes, ato. that's great. At ang Tagalog, Pangayoon lang yun, pangayoon. mangayo gyud. Kay Pray usay mo na earnestly. tanong nga wala na to na dawat kay wala man gud ta nangayo. Correct. So tanan nga mga gusto niyo pangayoon mga kapaglawom pangayoan na karon. Natay praise report and prayer request gikan sa Brother Demu gipadala pinagi sa Facebook. Gusto niya magpasalamat sa Ginoo kay nakagawas na iyang auntie Neneng sa hospital dito sa Surigao. Praise the Safe na Lord. ang delivery sa asawa sa iyahang cousin nga si Joyce. Also, na siya prayer request. First, gusto niya ipaampo ang iyahang auntie nga tuwa sa Dubai. Her name is Tata, nga makita na og trabaho. Also, gusto niya ipapray iyahang mama, ang mama sa iyang kabatch sa high school, nga nasa Chongwa karon. Ang name niya si Feli. Salamat kayo sa prayer and God bless Let's Pray Visayas TV. Okay, so naipipila ka mga ngalan nga ato nga i-offer sa Ginoo alang sa pag-ampo. Ako mong hangyoon sa pagdungo sa inyong mga ulo. Maluluyon o mahigugmaon na mo nga Dios nga naikaw sa imong trono sa kalangitan, niining kabuntagon aniya kami nagapasalamat nining pribilehyo sa paghangyo diha kanimo. Aniya si Brother Demu, doon na sila yung mga paghangyo o Dios alang nining pipila ka mga tao nga duol sa iyang kasing-kasing. O Dios, una kami nagpasalamat tungod usab ni Ma'am Neneng nga siya nakagawas na karon sa hospital didto sa Surigao. Ug usab amo usab ikaw nga gipasalamatan nga safe lang sab ang delivery sa bata sa iyang ig-agaw nga si Joyce. Ginoo, kining mga butanga amo kining paabot diha kanimo tungod usab kay nagmalipayon ang kasing-kasing ni Brother Demu tungod sa imong pagpanalangin niini nga mga duol sa iyang kasing-kasing. Niya usab kami Ginoo, nagahangyo na usab alang sa iya usab nga miyembro sa paminimalay nga nagtrabaho halayo dinhi sa Pilipinas tuwa karon sa Dubai. Kami naghangyo Ginoo nga ikaw magapanalangin kang tata, maghatag kaniya og proteksyon, maghatag kaniya kalig-on sa panglawas samtang nagatrabaho siya layo sa ilang panimalay. Labaw sa tanan Ginoo, amo pod nga ginaampo ang usa sa mga pasyente karon nga si Ma'am Feli. Wa mi kabalo sa kahimtang sa iyang panglawas nining taknaa apan na-admit siya sa Chonghoa. Kami hangyo kanimo Ginoo nga imo usab siyang bisitahan, imong hikhapon siya aron maulian usab siya gikan sa maong mga balatian. Salamat nini pribilehyo sa pagsangpit kanimo. Kini amo gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that wonderful prayer. Ug karon aduna na po kita ay lain nga request gikan sa 0956 ang ginaingon siyang request. Please pray for my best friend, Senen Mokoy. Ang iyahang ultrasound ug abdominal x-ray maayo lang unta ang result. Okay. Okay? And another prayer request gikan kang Brother Jasher. Prayer for his parent nga both unta sa iyang mga ginikanan sa pagkakaroon nagka-experience og mga health problems. And then siya pod mismo si Brother Jasher, ang sender nato naka-experience pod siya og bago pa siya na-finish ang treatment sa respiratory disorder niya. So ato ni siyang dadon pastor sa pag-ampo. Okay. Sige. Atong idungo ang atong mga ulo. Maluluyon nga Dios nga mo'y tagiya sa among kinabuhi. Nagapadayon kami sa pagsangpit kanimo sa paghatag sa pinasahi nga panalangin alang niining amo nga mga viewers nga nagdala usab sa mga concern sa ilang mga hinigugmas kinabuhi. Usa na niini ang best friend ni Ma'am Sinin Mukoy. Nagahangyo kami Ginoo nga ikaw magahatag og maayong resulta sa maong ultrasound o abdominal x-ray
Apan kung doon na manggali mga problema Ginoo, naghangyo mi nga imong giyahan ang mga doktor nga mag atiman kaniya nga pinaagi usab sa imong gahom ug kaluoy maayo ang maong mga balatian ni Ma'am Sinen. Apil usab ang request ni Brother Jasher. Ginoo, among gihangyo ang imo nga pagpanalangin sa iyang mga ginikanan. Sila karon dunay mga problema sa panglawas. O kami nagahangyo nga imo usab sila nga ayuhon tungod kay sila adunay pagtuo diha kanimo. O Dios, amo usab nga giampo ang imong pinasahi nga pagpanalangin kang Brother Jasher. Salamat nga imo siyang giayo gikan sa maong pneumonia o handom kami Ginoo nga magpadayon ang iyang kaligon sa panglawas aron sa magamit niya sa inadlaw niya nga pangabuluhaton ug labaw sa tanan makahimo siya sa pagdaig kanunay sa imong mahal nga ngalan. Kining tanan among gipangayo tungod lamang sa matamison nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Padayon sa paglantaw sa Let's Pray Visayas mga kapaglaom as we cater for more prayer requests and praise reports. At the moment, let's have a short break. Welcome back sa Let's Pray Visayas. And at this moment, aduna na po tayo laing prayer request. Kini nagikan sa Facebook, gikan kini Sister Norshiba Ogam. Ang iyang prayer request mao kini, please help me pray for the good health of our family members who have been taking turns getting sick. Okay. So karong panahon na nagpuli-puli lang sila kasakit. Yeah, So and I actually personally know her, kapaglaom Sherry, and sugod pa ni December. uy. Oh. So it's very challenging magpuli-puli ka sakit ng Yeah, pamilya. and they're Kibaw sa actually- ilang okay, they need to be physically strong. So tungod sa tong pag-ampo atong there should be a miracle, no? We ask God for a miracle. And this is from Pagadian CP in Mindanao. Okay. So another na pod prayer request gikan sa 6107. Happy Sabbath, ang iyang prayer request nga ayuhon siya sa iyang gipamati karon. So still it's about physical condition. Kinigikan ni Pearly from Cebu. Okay. Ug aduna po kita laing prayer request nga gipadala sa 5694. Good morning and happy Sabbath. This is my prayer request sa Kugon Church SDA, sa Kugon SDA Church. Ang iyang prayer request nga ang Ibonis family, especially si Mama Carmen, nga unta maayo na siya siyang sakit ug makatarong na po siya og lakaw. Okay. And God bless. Let's pray Visayas. So Pastor, ato kining i-appeal sa tong pag-ampo. Sige, mo among kalipay ang himo sa maong pag-ampo o among giawhag sa mga viewers nga mo himo sab sila sa pagsulti sa mga pag-ampo alang nining ato nga mga kaygalaan nga naghatag sa ilang special request. Ato idungong atong ulo. Mahigugmao na mo nga Dios, di kami pulan sa pagsangpit kanimo, paghangyo sa imong mga panalangin alang nining amo nga mga kaygalaan nga nag-request, especially nga gusto nilang maayo gikan sa maong mga balatian. Ginoo, among gihangyo ang imong pagpanalangin sa pamilya ni Norshiba Ogam. Ikaw na sayod Ginoo sa balatian nga magbalik-balik diha sa ilang panimalay. Kami naghangyo Ginoo nga imo silang tabangan, imo silang ayuhon, ug imo sab sila nga lig-unon sa ilang pagtuo diha kanimo. Amo sab nga gihangyo ang imo nga pagpanalangin alang kang Pearly nga ikaw usab o Dios mag-aayo kaniya gikan sa iyang mga gibati nga dili maayo diha sa iyang panglawas. Apil usab ang Ibonis family sa Kugon SDA Church. Labi na kang Ma'am Carmen, doon na siya balatian. Dili siya kahimo sa paglakaw
nga matarong. Among gihangyo Ginoo nga imo siyang ayuhon gikan niini nga mao nga sakit aron sa mahimo niya ang paglakaw o makahimo siya sa iyang mga buluhaton matag adlaw. Ginoo, among gituohan nga hangtod karon ikaw nagapangayo sa mga balatian. Busa tabangi kining among mga kahigalaan nga maayo sab sila gikan niini nga maong mga sakit. Kini among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Aduna usab kita another prayer request, Pastor. Gikan sa itong mga 1,000 missionaries sa Silang, Cavite. Okay. This is from Jonalyn Sarsolejo, who's originally from Pagadian City in Mindanao. Kindly pray for our missionaries working right now sa ilang mission fields na na-assign ang akong partner sa syudad na bahin sa Laguna. And na-feel nila nga lisod-lisod jud siya kay city man nga location. Hapit na may mahuman sa among mission work sa lugar na among na-assignan conducting health lectures and crusades. Wow. And please pray for God's Holy Spirit to touch the people's hearts and also the workers. That's good. Sige, atong idungo ang atong ulo. Langit na namong Dios, adunay kay mga magbubuhat nga membro sa 1,000 missionary. Si Jonalyn, yasam nga partner na sila sa Laguna City. Naghimo silang mga plano, ilabi na Ginoo, magahimo sila og health lecture kauban usab sa pagpadayag sa imong gugma sa mga katawan pinaagi sa pagtuon sa mga pulong. Naghangyo kami Ginoo nga imo silang tabangan, imo silang ubanan, imo silang gamiton, nga daghan pang mga katawhan makaila kanimo tungod usab sa ilang mga programa. O Dios, protektahi sila gikan sa mga kadautan ug tagay sila kanunay og kabaskog sa panglawas nga magamit nila alang niini nga maong missionary work. Salamat nga ikaw nagasalig kanila niining maong buluhaton. Kaya mo kining pasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that prayer request. Ug aduna na po kita laing prayer request nga gipadala ni Audrey Langkamon from Bohol Wisdom School. Ang iyang prayer request nagkanayon nga iyahang giampo ang more success sa ilang debating team sa series of debate competitions sa ilang eskwelahan. Wow. Oh, that's great. Mga bata pa ni sila, they're high school students. Yeah, I miss the days. Yes, those were the days, Che. And of course, another... Di lalim nang mamembro ka sa debating. Yes, and you have to focus and you have to ang imo schedule kinahanglan gud imo mag-organize kasi imo And schedule. you also have to be well acquainted with current news. Yes, what's research happening. is very much Yes. important. And And another prayer request po nato sa CTU Main Campus. I-request ato mga members sa Amicos, CTU Main, nga matarong na ang ilahang pagka-recognized. Ma-recognize na gid sila finally Sa school as an official organization. organization. Okay, so ato sa iyang Okay. Pastor. Sige. Ato'y dungo tong ulo. Langit na namong Dios. Salamat sa kaalam nga imo usab nga gitugot ni ining mga estudyante gikan sa Bohol Wisdom School. Na imo silang successful sa mga kompetisyon diha sa eskwelahan. Nagtuo kami Ginoo nga ang kaalam nga naa kanila gikan kanimo o magamit nila kini aron sa pagtarong sa ilang pagtuon o labaw sa tanan pagpauswag usab sa ilang kahibalo sa mga panghitabo dili lamang nining kalibutan kundi usab makatuon sila sa kaalam nga ilang gikinahanglan aron usab sa pagpatubo sa ilang espirituhanon nga pagtuo diha kanimo. Ginoo, tabangi sila ipadayon ang paghatag kanila sa maong kaalam o magamit nila kini matag adlaw. Manalangin ni usab ang amo nga mga estudyante sa Amicos sa CTU nga maabot ang panahon usab nga ang ilang organisasyon ma-recognize sa eskwelahan ug makahimo usab sila og mga activities alang usab sa pagpalambo sa maong nga organization. Labaw sa tanan o Dios, gamita ang mga estudyante sa pag-ila kanimo o daghan usab nga mga estudyante nga makaila kanimo tungod usab sa ilang kadasig sa ilang pagtuo. Kini among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.
Thank you so much for that, Pastor. And sa ato mga kapaglaom nga gusto pod nga mo duyog sa pag-ampo, you can definitely pray for our praise reports and prayer request senders karon nga kabuntagon. And ang ato ang Let's Pray Visayas, dili makumpleto nga atong buntag every Saturday kung wala ang Let's Explore. Yes, and now mga kapaglaom, let us be refreshed as we once again take you to different places here in the Visayas and also to different Adventist institutions. Yes. In this episode, we will see and watch the institution which is dedicated to total care. Sit back and relax. Let's watch, let's explore Visayas. Welcome to Let's Explore Visayas. Have you ever wondered about the nature and beauty of human anatomy? And how every organ in your body, even the minute part of it, are connected with each other to the function as a whole? And above all, did you know that our body has its own healing process? This means that in every injury or defect, our body has its own way to heal and restore to its normal function. Isn't it amazing? Ang atong Ginoo nga naa sa langit, He is working day by day, hour by hour, moment by moment to keep us alive and to build up and restore us. When any part of the body sustains injury, a healing process is at once begun. Nature's agencies are set at work to restore soundness. But the power working through these agencies is the power of God. All life-giving power is from Him. When one recovers from disease, it is God who restores him. As in the study of physiology, we see that we are indeed fearfully and wonderfully made. Thus, we should be inspired with reverence. How privileged and blessed we are being a part of God's creation. During His ministry, Jesus devoted more time to healing the sick than preaching. His miracles testified to the truth of His words, that He came not to destroy but to save. Wherever He went, the tidings of His mercy preceded Him. Where He had passed, the object of His compassion were rejoicing in health and making trial of their newfound powers. Considering Jesus as a perfect example in healing ministry, God blessed Cebu with health institutions that the words of God spoken to Israel back then that states, "I am the Lord that healeth thee," will become true of today to those who recover health of body or health of soul. Kini ang inyong kapaglaom, Uniglan Salyoma, nagaawhag kaninyo. Come and join me as we explore the Adventist Hospital Cebu, where God's healing hands touches the lives of His children that they may be whole physically, mentally, emotionally, and above all, spiritually. Mga kapaglaom, dili na kita maglangay pa. Let's explore Visayas. Let's go! Welcome sa Adventist Hospital Cebu, formerly known as H.W. Miller Memorial Sanitarium and Hospital, naata diri sa 403 de Abril Street, Barangay San Nicolas, Cebu City, just at the back of the PLDT building kung diin nahiluna ang maong nga hospital. Kini isa sa mga health institutions diri sa Cebu City that is owned and operated by the Seventh-day Adventist Church. Diri atong makita ang lain-laing katawan nga nagpangita sa kaayuhan sa ilang mga gimbalatian, mapabata man o mahamtong. This hospital aims to provide the best and optimum health care physically, mentally, and spiritually of any individual regardless of race or religion. Happy morning, guard! On April 8, 1956, H.W. Miller Memorial Sanitarium and Hospital was formally opened to the public as a 20-bed, one-doctor hospital with a skeleton working force of 16 personnel. The expansion of the hospital's right wing in 1964 was deemed necessary due to the demand of the community for bigger and better facilities. With the physical expansion, the clinical facilities and personnel also enlarged accordingly. At this time, the health foods industries was opened.
More rooms were added, improvement of the business office, the medical records section, the emergency room, the service counter, the canteen, the construction of the staff house, and the widening of the ground lobby and hallway. These improvements signified progress. The history of this hospital is not complete without mentioning Dr. Harry William Miller, in whose memory it is named. After his death, memorial was added, thus H.W. Miller Memorial Sanitarium and Hospital. Currently, it is known as Adventist Hospital Cebu. Thank you! Today, after having undergone a facelift in its physical structure, Adventist Hospital Cebu is now a Level 2 hospital that is humbly offers an improving medical care service in a modern 100-bed, 5-story building and a newly built emergency room. AHC provides education to people in the surrounding communities regarding lifestyle changes and proper diet through free health lectures. It also provides free medical outreach services and participates in programs regarding promotion of health. AHC will uphold its goal for the physical, emotional, and spiritual healing with the achievement of the much-anticipated certification of the International Organization for Standardization, or ISO. The institution is willing to take on new challenges for the cause of continued improvement, so to provide quality services. As proof for the continued quest for the quality service, Adventist Hospital Cebu was awarded the Center for Quality during the recent PhilHealth Benchbook accreditation. Services that this hospital offers includes anesthesiology, cardiology, chaplaincy, CT scan, dental, dietary, EENT, emergency care, family medicine, fine needle aspiration biopsy, gastroenterology, general surgery, gynecology, health education, hemodialysis, intensive care unit, internal medicine, laboratory, obstetrics, ophthalmology, orthopedics, outpatient services, pediatrics, pharmacy, physical therapy, radiology, and ultrasound. Atong napatalinghugan ang kadagaya sa Dios niini nga institusyon. In attending the sick, the physician will often find opportunity for ministering the friends of the afflicted ones. As they watch for the bed of suffering, feeling powerless to prevent one pang of anguish, their hearts are softened. Often grief concealed from others is expressed to the physician. Then is the opportunity to point the sorrowing ones to him who has invited the weary and heavy laden to come unto him. Often prayer can be offered for and with them, presenting their needs to the healer of all the woes, the soother of all the sorrows. What a busy life he led. Day by day, he might have been seen entering the humble abodes of wanted sorrow, speaking hope to the downcast and peace to the distressed. Gracious, tender-hearted, pitiful, he went about lifting up the bowed down and comforting the sorrowful. Wherever he went, he carried blessing. In the ministry of healing, the physician is to be a co-worker with Christ. The Savior ministered to both the soul and the body. The gospel which he taught was a message of spiritual life and of physical restoration. Deliverance from sin and the healing of the disease are linked together. The same ministry is committed to the Christian physician. He is to unite with Christ in relieving both the physical and spiritual needs of his fellow men. He is to be to the sick a messenger of mercy, bringing to them a remedy for the diseased body and for the sin-sick soul. There are 238 employees in this hospital who firmly stand with its commitment dedicated to total care. They are continually committed to improve its health care services and standards to bring forth customer satisfaction at all times. For more information, you may email info@millerhospital.com or call 032-261-2100. Happy morning! Happy morning!
Happy morning! To the one who stands trembling with fear on the brink of the grave, to the soul weary of the burden of suffering and sin, let the physician, as he has opportunity, repeat the words of the Savior. For all the words of Holy Writ are his. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. Sa lain-laing matang sa atong mga gimbalatian, may it be physical, mental, emotional, or spiritual, we have this hope because we have a great healer. This is Kapaglaom Uniglan Salioma, nagaingon, be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Through every day or all the way, God will take care of you. All you may need, He will provide. Nothing you ask will be denied. Always remember, God will take care of you. Salamat sa inyong pakiguban kanako. Till next time mga kapaglaom, kita magkuyugay sa pag-explore sa laing-laing lugar diri sa Visayas. Diri lang sa Let's Explore Visayas! Thank you so much, Shuni, for helping us know more about the Adventist Hospital Cebu, formerly known as the Miller Hospital. And sa ato management and staff, dako kayo ng among pasalamat kaninyong tanan, especially to Dr. Pepito and Sir Joel Aganan for helping us sa ato ang research and pag-cater sa ato din ha sa Adventist Hospital Cebu. And sa atong cafeteria, thank you so much sa mga soya milk. Yes, and mga wheat bread. Wheat bread, cinnamon bread. Yes. Sa atong mga kapaglaom nga gusto mo suporta sa atong Visayan Glow Tracks Ministry, amo ka mong giahawhag nga i-contact kami sa atong hotline numbers o sa atong social media accounts sa Facebook. Just type in Visayan Glow. And to know more about this ministry, let's watch this. How far will this paper go if we turn it into this? You can share it to a friend. Who can possibly pass it to a medical doctor who reads a lot? This can also reach the hands of a patient and his family who wants to practice healthy lifestyle. Or you can share this to your boss to lighten up his day. To a man who desires to make better choices. To a jeepney passenger whose deep thoughts are running through his head. To a child who wants to understand why her grandma passed away. To a vendor who longs to know the essence of life. To a fruit vendor who wants to share happiness. Or to a weary laborer who wants to be reminded that all our labors are not in vain. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a glow track today.
Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Once again mga kapaglaom, salamat sa kanunay nga pagpadala sa inyong mga prayer request o praise reports. Nining atong programa sa Hope Channel sa Let's Pray Visayas. Dayigo nato ang Dios sa pagdungog sa atong hiniusa nga pagampo ngadto kaniya. Gidasig na sab kamo namo mga kapaglaom sa pagpadala sa bisan unsang prayer request at praise reports sa atong gihatag nga mga numbers og sa Facebook, Twitter ug Instagram accounts nga makita nato sa atong screen. Indeed, your prayers are welcome regardless of your religion, race, and age diri sa Let's Pray Visayas. Sa atong mga kapaglaom na madisigon nga nagasunod o gasuporta sa atong programa, thank you so much. And kini ang inyong kapaglaom siya sa Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa kanunay, kini ang inyong kapaglaom Cherry sa Hope Channel. Let's Pray Visayas, magadasig ninyo sa pagkupot sa mga matamisong panaad sa Ginoo. And this has been Kapaglaom Pastor Lilord nagaingon, magahulat ka kang Jehova, mamaligon ka o paisugon mo ang imong kasing-kasing. Hangtod sa sunod Sabado, matag alas 7 sa buntag, hangtod sa alas 8, kami makiguban kaninyo sa pagampo. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, Dili ka mag-isa sa pagkampo. Happy Happy Sabbath! Sabbath! Hello to Mel sa Adventist Hospital Cebu. Hi! Happy Sabbath! Thank you! Thank you for watching!